Magandang gabi, no? Matagal-tagal pang midnight. So, bago maggabi, ay nais ko muna ipakita sa inyo. Ang iba-vlog ko lang ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo kung anong tawag diyan? Gaano ka-expensive, the most expensive first lady in the Philippines. Talo pata dito si First Lady Imelda Marcos na kilala sa 1,000 pairs of shoes. Ito naman, si First Lady na Luis Araneta o di kaya si Liza Marcos ay sobra palang lasengga, sobrang gastadora pagdating sa alak. Champagne na halos 1,000,000 ang halaga ng bote, kada bote ang iniinom niya. So maya pabingi sa mga kabaleng ko kay Pres Perez, kay Margie Rivera. So, kay Elvira Rizzo, salamat po from San Diego, California. So, ito po ang ating First Lady ay nilabag niya po ang Civil Code of the Philippines, Article 25, na nagbabawal na kahit sino na magpa-display ka ng napakamahal na bagay sa panahon na walang-wala ang mga tao. Sa panahon na maraming mga tao ang hindi makakakain. Sa panahon na marami kayong binibigay ng mga ayuda, ang ibig sabihin ay marami mga maralita sa atin. Sa panahon na halos lahat ng kadaliko, kaliwa, kanan, puro na lang ayuda na nalalaman ninyo at kayo ay namimili ng buto. At ang inyong First Lady ay sobrang mahadera, gastadora. So, nilabag niya rin ang tinatawag na the law of simplicity of life na nakalagay po sa Republic Act 6713. Ngayon, hindi naman siya kasi opisyal ng bayan, First Lady lamang siya. Siya ba ay pwedeng matablan? Ang sagot ko ay pwede because by being the wife of the president, you acquire the personality, the popularity, and everything, and all the kinds of functions, you are representing the office of the president also. Kaya, pwede ka rin matablan itong batas na Republic Act 713. Tingnan nyo po, iangat ko lang dito tingnan nyo kung gaano ka lasinggan na kung uminom 1,000,000 bote, kada bote, ang champagne na iniinom. Ang pangalan ng champagne po ay Louis Roederer. Champagne, made in France. Ito po siya. Tingnan ninyo. Yan po. Yan. Kita mo, nagpapaservice ako. Ang isang bote niyan ay 700,000 pesos. So, lasing sa 1,000,000 anak, halos 1,000,000. Kaya ang title ko, lasing sa 1,000,000 anak si First Lady Araneta Marcos. Ganun po siya katindi. Habang ang lahat ng tao, nakikita niyo naman kung gaano katindi ang hirap ng dinadanas. Halos nga lahat ng probinsya namimigay yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez Tambaluslos. Namimigay ng ayuda, tag 10,000, tag 3,000, tag 5,000 sa kada probinsya. Tapos ikaw gawa ka ng ganon? Tingnan mo nga, where is logic there? Where is decency here? Where is morality there? Yan ba ang gusto niyong presidente? Sabagay, hindi naman siya binoto eh. At saka kay Chibongbong, hindi rin namin binoto. At sabagay, nanalo lang yan dahil sa Smartmatic, kagaya kay Sara Duterte. Nanalo pati si Robin Padilla. Tingnan nyo, ang pangalan ng anak na yan ay Louis Roederer. Kaya sa pala mahilig, kasi ang pangalan niya Louis Araneta Marcos. Kaya Louis Roederer din ang hilig niya. So, ngayon, kung ganon, i-upload ko lang ang aking ginawang video file. Meron tayong First Lady na ganon. Yan ang problema natin. So, kailan kaya tayo makawala sa First Lady na ganon? Ito. Ayan, tingnan ninyo.
Yan po yung umiinom siya, 'di ba? Bindi Honor affair sa Malacanang. Umiinom siya tapos nandiyan sa tabi niya si, ah, Chis Escudero na nung panahon na yun ay Senate President. So, talagang sugapa sa alak ito. Habang hinahawakan ni Chis Escudero ang alak niya, champagne niya, biro mo naman kukunin ni ano, tingnan mo, kinuha ni Louie Araneta, ay kuwan, ni Louie Araneta Marcos. Yan, kinauli niya, ginawa niyang waiter ni Chis Escudero. Ganun ba kastos yung pamilyang yan. What if I say Yan ang anak na yan. you Louie know? What Roderer. if I told you Napakamahal, I like halos isang you? milyong piso. We stay, we I'm a lawyer, but to enter government, no way. They can't afford me, number one. No way. They can't afford me, number one. You can't I'll afford fire you. all of them, so. Government, no, that's not my thing. Yeah, I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So just government, no, that's not my thing. Ako po sa inyo, Ayan. First Lady Lisa Araneta Marcos. Louis Roderer. French. Yan pag-pronounce. Louis Roderer. Louis Louis Roderer. Roderer. Louis Roderer. Roderer. Yan ang alak ni First Lady. So, yan, makita niya kung gaano siya katindi na babae. So, it's up to you now, ladies and gentlemen. We have the First Lady like this. I just don't know kung anong dating sa inyo yun. Well, nasa inyo na lang yan kung anong dating yan. At isa lang ito po sa sinyalis na huwag nyo nang iboto ang lahat ng mga kandidato nila. Ano lang kayo, magnanakaw lang to ng pera ng pamahalaan. Wala na ibang gagawin. Kita mo, sa litrato, sa ikatuloy ng litrato, ayan lasing pa ho. Lasing sa kapangyarihan. Ang nire-representa niyan, lasing sa kapangyarihan. Lasing sa kayamanan na ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ganon po sila. Hindi pa sila nagkasya nung ninakaw nila nung nandun pa ang tatay ni Bongbong Marcos Sr. dito sa Pilipinas, ay nagnanakaw pa rin sila pagpatuloy. Tingnan mo nga naman, ano ba nangyari sa mga kaso na sinampa ni PCGG laban sa kanila? Yung marami nang naipanalo nung una. Pero simula nung pumasok itong tarantado na Andres Bautista na naging chairman ng PCGG, bakit siya nagkaroon ng 1 bilyong piso na pera na dineposito niya sa Luzon Development Bank nung siya ay PCGG chairman? Sa totoo lang ba, dahil nakikita na natin halos mahigit 10 na kaso na laban kay Marcos family, sa Marcos family rather, ay na-dismiss at ang dahilan ay isa lang. Nawala yung mga original documents. Puro Xerox na titira. Ang iniisip ko, kung bakit nagkapera ng 1 bilyon iyang si Andres Bautista noon sa panahon ni Noynoy Aquino, ay isang dahilan. Binenta niya ang mga original na documents. Siyempre, kanino pa ibenta? Di sinong interesado? Di mga Marcos? Yan po ang nangyayari sa Pilipinas. Talagang sinusumpa tayo. So, ganun. Iyan lang masasabi ko. Okay, i-off ko na muna to at magla-live ako ulit. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa disqualification case. Maraming salamat, no? Si Rose Cruz, Naim Bagarabim, si Pres Perez, Fernando Rafael Cuervo, si Buzz Vibe, si Om Reacts, Walden Berry, magandang gabi po sa inyo dyan sa Guam, pati kay Bioli. Okay, so pwede ko na kayong tawaging inaanak. Tapos si Boots Vibe. Ngayon, i-out ko muna ito, babalik ako, ang aking ipapakita, iba-vlog ay yung ito. Ano ito? Petition for denying due course.
disqualification disqualification ito ni Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Pia Cayetano, Camille Villar, at saka si Abi Binay. Yan po muna tayo.